Maganda ito dahil alam naman natin pagka kalamidad, Navy at Coast Guard ang nangangasiwa at tumutulong kabilang sa mga laki ang bagay sa galawan pang tulong sa mga biktima ng kalamidad. Kaya nandito po sa ating linya si Commander John Percy Alcos na ating makakasama. Commander, magandang umaga po. Sir Mike at sa ating mga taga-subaybay, isang magandang Navy morning po sa ating lahat. Pwede bang ibahagi niyo sa amin at sa ating mga kababayan sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, ano po ang nagawang tulong at ginawa niyong suporta sa iba-ibang ahensya ng pamahalaan sa inyong side sa Philippine Navy? Kaugnay nga po nitong mga kalamidad na dumaan sa ating bansa. Alam niyo po Sir Mike, ang Philippine Navy kasama ng Armed Forces of the Philippines ay ang designated na first responders sa mga panahon ng kalamidad. Kaya tayo, kasama ang ating mga partners sa Air Force at sa Army, pati na rin ang mga local government units ay nagiging proactive. Bago pa lamang dumating ang isang kalamidad, ay nagpe-preposition na ang ating mga search, rescue, and retrieval teams. Sa katunayan, sir, nung pananalagsa ng Typhoon Christine ay mahigit 1,000 SRRTs ang ating ipinakalat sa Naval Forces Northern Luzon, Naval Forces Southern Luzon at pati na rin dito sa NCR. Wow, magandang balita yan at parang andat dito, dati na hanggang ngayon, magpapatuloy pa ho yung inyong pagtulong at coordination sa ibang ahensya ng gobyerno sa mga kalamidad na dumarating. Lalo na ngayon, meron tayong binabantayan na si Bagyong Marcy, di ba, Commander? Tama po Sir Mike. Sa katunayan ngayon ay very busy pa rin tayo sa relief efforts dahil nga kay Typhoon Christine, ngayon din kay Typhoon Leon. At ganun din sa ating paghahanda para naman sa parating na naman na isa pang bagyo. Tama yan, dahil kung ang Coast Guard, meron ding operation ganyan, dahil may mga gamit din sila, palagay ko mas marami kayong gamit kasi member kayo ng Philippine Military, ng ating AFP, Commander. Kaya alam kong mas malaki ang nagagawang tulong ninyo or mas malawak ang inyong operation dahil may power kayo kumpara sa ibang unit. Tama ba? Tama po yan, Sir Mike. Pero hindi natin ma-accomplish ang ating mission kung hindi tayo makipagtulungan sa ibang branches ng Armed Forces of the Philippines at syempre, ang mga local government units to include the Office of Civil Defense. Katabay na rin natin ang mga kapulisan at ang mga membro ng Philippine Coast Guard. Mm-hmm. Ang operation ba ng Navy ay hindi lang yung pag-rescue, hindi lang yung pagdadala ng tulong, kasama rin kayo sa operation, yung paglilinis, yung pag-aalis ng lahat ng mga, alam mo na, kung ano mga dumating na dala ng baha or typhoon sa mga kalye, sa dagat, kung ano man po. Ano yung particular na tinututukan ng ating Philippine Navy? Unang-una sa lahat, Sir Mike, ang ating primary responsibility ay maging first responder. Ito ay tumugon sa search, rescue, and retrieval operations. Kapag tapos na ang isang kalamidad, doon naman tayo nag-shift sa relief efforts, yung pagdadala ng mga relief goods sa ating mga nasalantang kababayan. At kapag katapos na po itong lahat, tsaka na po tutulong ang inyong Philippine Navy kasama ng ibang members ng Armed Forces of the Philippines sa paglilinis at pag-rebuild ng mga komunidad na nasalanta. Well, magandang balita yan. Saka unang-una, naniwala naman tayo, mas malaki ang mga barko ng Navy kumpara sa Coast Guard. Pasintabi na sa Coast Guard. Pero kaya nga pag meron talagang malawakang operation, mas kayo ang kakailanganin. Lalo na po sa mga lugar na malalaki ang alon, malalaki ang magalawan ng dagat ay kakaiba kumpara sa iba lugar. So kayo talaga doon ang magiging active, Commander. Salamat po sa tiwala, Sir Mike. Pero ganoon nga po. Pero siyempre, sabi ko nga palagi kong paulit-ulit na sinasabi, lagi tayong nakipagtulungan sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Okay. Kahapon nagkaroon ng meeting sa NDRRMC. Siyempre, lahat yan ng opisyal at ahensya ng gobyerno ay involved dyan. So sa side po ng Philippine Navy, ano po yung naging participation niyo dyan at ano yung talagang mas paghahanda pang gagawin nyo kung talagang magbibigay ng problema itong si Marcy at huwag naman sana, baka mayroon pang mga dumating na typhoon. Alam naman natin, 20 typhoon ang ating average every year. Di ba, Commander? Tama po, Sir Mike. In preparation for Typhoon Marcy, nakahanda na ang 44 na search, rescue, and retrieval teams sa ating Naval Forces
Northern Luzon. Nakahanda na rin ang ating landing dock, ang BRP Davao del Sur, ang LD-602. Nakakarga na sa kanya ang lahat ng relief goods at kung hindi ako nagkakamali, ay ngayong araw na to siya lalayag papunta ng Batanes para pagdating at paglampas ni Typhoon Marcy ay nandun na kaagad ng ating mga relief goods. Pero, Commander, may tanong ko lang ito, kahit nabisi kayo sa mga kalamidad, definitely hindi naman kayo nawawala yung focus din doon sa ating pinaglalaban na ating yan, exclusive economic zone, ang West Philippine Sea. Alam ko, meron kayong ibang spokesman doon, pero may segue ko lang, alam kong nakatutok pa rin kayo kahit na may kalamidad tayo na dumarating. Opo, tama rin kayo dyan sa Sir Mike. Sa pag-anunsyo ng ating mahal na Pangulo at ng ating Secretary of National At kung ano mang gustong iparating sa mga kinaukulan, sige lang po, Commander, nasa inyo po ang mga oras at pagkakataon live. Sige po. Sa ating mga kababayan, hanggang ngayon po ay patuloy ang mga relief efforts at maya-maya ng konti, I'm sure sila Sir Mike ay ipapakita ang contact numbers kung saan nyo pwedeng ipadala ang mga relief goods na nais nyong ibahagi sa ating mga kababayan. Ang isa pang primary na kailangan ng inyong Philippine Navy is to be able to transport these relief goods from Metro Manila doon sa mga nasalantang lugar, lalong-lalo na sa Bicol region dahil nga sa Typhoon Christine. At gusto ko rin i-assure ang ating mga kababayan na ang inyong Philippine Navy is a modern naval force na patuloy na tutulong sa ating mga kababayan at handa na tumugon sa kahit anong kalamidad. Okay. Commander, salamat po sa inyong oras at mabuhay po kayo at mabuhay ang ating sandatahang lakas, ang Philippine Navy, lalo tigit. Salamat po. Thank you, Sir Mike. Mga kaibigan, si Commander John Presi Alcos, siya po yung spokesperson ng Philippine Navy. Ayan, no? So, salamat sa magandang balita yan. At least sila ho'y nakamonitor.